Word. Tayo po ay tatalo na sa isa pang o bagong kabanata sa ating series in 1 Corinthians. We are now at 1 Corinthians chapter 9. Ang atin po magiging sermon text will be coming from verses 1 hanggang verse 22. Siya po ay babasahin ko mula sa MBB translation. So ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Ang iba'y ayaw kilalanin ng aking pagka-apostol. Subalit para sa inyo, ako'y isang apostol at kayo ang katibayang ako'y apostol nga ng Panginoon. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ang kawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Ganoon din ang sinasabi ng kautusan, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigii. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos? Hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin, kaya iyon isinulat, sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may bahagi sila sa anihin. Nagasi kami sa inyo ng pagpapalang spiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga mangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ng ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Ngunit hindi ko ginamit ng alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hinga ng tulong. Mas iibigan ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ng bagay na maipagmamalaki ko. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na ako magmalaki, sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang may pangaral ko ng walang bayad ng magandang balita at ang hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila, kahit hindi ako saklaw ng kautusan. Nagpailalim ako rito, alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan, upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil, upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng parahan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ito po'y salita ng ating Panginoon. Nawa tayong lahat ay mapagpala ng mga talatang ito. Samahan niyo po ako sa panalangin. Let's ask the Lord for guidance as we journey through the text. So let's pray. Aming pong dakila at mabuting Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa katapatan mo sa amin na kami iyong tustusan ng lahat na aming kailangang biyaya upang kami makapagpatuloy sa aming ginagawang serye in 1 Corinthians. Mangusap ka pong muli sa amin, gamit po ang mga salitang ito para po sa kapakinabangan at kabusugan at kapahingahan ng aming kaluluwa. So ako po'y nananalangin na sana ay kaming lahat ay maitutok at bigyan mo ng kapasidad na malaman, tanggapin, at amin pong ipamuhay ang mga bagay na amin pong mapupulot ngayon. Ako po ay pag-ingatan mo sa mga pagkakamali upang tunay na walang bahid na iyong salita ang makain, espiritual ng iyong mga minamahal na tupa. At patuloy mo po ipaalala sa akin na bagamat ako ang mga ngaral, ako'y nangangailangan din ng mga bagay na aming mapupulot sa amin pong mga talata ngayong umaga. Nawa po Panginoon ay muli mo pong pakilusin ang iyong banal na espiritu upang gamitin ang iyong salita
upang ipakita sa amin ang iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po, aming Panginoong Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Sa atin pong pagtawid sa panibago na naman pong kabanata ng 1 Corinthians, ang atin pong mga talata ngayon ay nandun pa rin nakapaloob sa konteksto ng tinatawag nating pagtalakay patungkol sa kahalagahan ng kaalamang may kalakip na pag-ibig. Ganun po dapat ang kaalaman. Ang kaalaman ay dapat kalakip ng pag-ibig upang sa ating pag-exercise o pagpapahayag ng ating kalayaan na ating matatamo sa pamamagitan ng tamang kaalaman mula sa kasulatan at kalooban ng Diyos ay hindi tayo makatisod ng ibang tao at isa pa maging edifying tayo, maging mapagpasensya tayo o matyaga sa ating pangangaral, sa ating pag-aakay at sa ating pagsasabuhay sa harap lalo na ng ating mga kapatid sa pananampalataya na mga katotohanang nagbibigay sa atin ng mga kalayaan na ito. Alam niyo po, ang 1 Corinthians 8, 1 Corinthians 9 at 1 Corinthians 10 is dedicated by the Apostle Paul to tackle this certain issue. At nung nakaraang linggo, nakita natin yung tinatawag nating relasyon ng angkop or appropriate Christian theology in relation to appropriate Christian liberty sa paksa ng foods o mga pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga po ang nakaraang mensahe natin, ang kaalaman at kalayaan tungkol sa mga bagay ng Diyos ay di para sa ikatitisod kundi sa ikatataguyod ng kapwa. May mga panahon na kung saan may mga ilang mga kaalaman na talaga namang lehitimong totoo sa kasulatan na hindi agad, ang term na ginagamit ko usually ay masapa. Hindi ka agad makuha o hindi ka agad maisabuhay o may mga struggle pa sa kalooban ng isang taong inaakay o tinuturuan. Hindi solusyon na iyon ay ating isaksak sa kanilang lalamunan. Ang solusyon ay maging mapagpasensya tayo, ipanalangin sila. Sa panahon hindi pa sila persuaded na sana ay ma-persuade din sila upang hindi nila ma-miss out yung mga blessings na ibinibigay sa atin ng tamang kaalaman ng ating Panginoon upang sila ay humantong din sa kapayapaan ng kanilang konsensya o budhi sa kanilang pagsisikap na isabuhay ang mga bagay na ating makikitang totoo mula sa salita ng ating Panginoong Diyos. Nung nakaraan, nakita natin yung ating naging dalawang punto, ang kaalaman ay maaaring magdulot ng pangsariling kalayaan. Yun naman talaga ang isa sa mga bagay na idinudulot ng kaalaman. Pero ito'y pinagtambal natin dahil ito'y pinagtambal ni Pablo doon sa ikalawa nating naging punto na ang kalayaan ay maaari din naman magdulot ng pangkapwang kapabayaan. Whenever we don't practice or we don't exercise love, patience sa ating pagsasabuhay, pagsasagawa, o kaya naman pag-aakay sa iba, sa mga mahihina pa ang budhi regarding certain doctrines and practices. Pag wala tayong pag-ibig, maaari natin silang matison. Hindi natin sila pwedeng pilitin kung hindi pa nila kaya, pero dapat natin silang himukin ng may pagpapasensya na sila mag-mature sa kanilang kaalaman, sa kanilang budhi. Ano kasi, the purpose, nung tinignan natin nung nakaraan, why knowledge should be coupled with love, is that knowledge won't puff up, kasi knowledge alone would puff up, magpapalaki lang ng ating ulo. But, yung knowledge na yun na coupled with love ay magdulot ng ano? The word is edification. Building up, pagtataguyod, pagpapalakas, pagpapatibay ng isang kapatid sa pananampalataya. Ngayon, ang ating mga talata ngayon ay saklaw pa rin ng prinsipyo about knowledge with love and in relation to Christian liberty. Ngunit si Pablo ay dumadako naman sa paksa. Kung nung nakaraan is food sacrifice to idols, pero ngayon is sa paksa ng tinatawag nating ministerial rights o karapatan ng isang ministro. Partikular, pagdating sa karapatan ng isang ministro ng Ebanghelyo na tumanggap ng suporta na pangkabuhayan mula sa kanyang iglesia na pinaglilingkuran. O in the case ng mga apostles, kasi ang scope ng ministry ng mga apostles kumpara sa mga pastor, kasi wala na mga apostol ngayon, their scope is for every local churches. Pero mga pastor, in application or timely application today, ang scope ng kanilang pangangalaga, ng kanilang pagpoprotekta, ng kanilang pag-aakay, ng kanilang pagpapakain sa mga tupa, ay nandoon sa kanilang local churches. So, with all that said, nais ko po sanang himukin ng bawat isa kasi si Den nga po ay aking nung nakaraan
na kami ay nagpapalitan ng message. Ako humingi sa kanya ng panalangin dahil pagdating po sa mga ganitong klaseng talata, ako po ay pinanghihinaang loob na mangaral ng mga ganito. Kung mapapansin nyo, sa atin pong iglesia, hindi ko po natatandaan kung meron na ba akong naging pangangaral mismo patungkol sa giving. Ano po, ang natatandaan ko na ako'y nangaral about giving, meditational na pangangaral ay doon sa Santo Tomas. Nung tayo po ay naimbitahan na makipag-fellowship sa kanila. Noon at ako po ay, kumbaga, somehow, ay sinabi ni Pastor kung maaari ba akong mag-lead ng devotion or preaching during that time. But other than that, I don't remember na ako'y nagsadya na mangaral patungkol sa pagbibigay. Because one of those things is I don't want to be sounding like self-serving. Yun din po, sa biyaya po ng Diyos, nais ko pong sabihin sa inyo na sa aking pangangaral po ng mga talatang ito, hindi ko po hangad na maging self-serving. Dahil ito po ay may kinalaman sa pagbibigay ng iglesia, particularly pagdating sa pagsuporta sa kanilang mga ministro o yung mga namumuno at nangangaral sa kanila. Pero sa kagandahan din po ng biyaya ng Diyos, makikita natin na may pagbabalansing ginagawa dito si Pablo dahil kanyang tinatalakay dito kung ano dapat ang tamang motibo ng iglesia sa kanilang pagsuporta sa kanilang mga ministro. While at the same time, ito ay kanyang pinagtatambal at binabalanse ano dapat ang maging motibo din naman ng ministro ng Ebanghelyo sa kanyang pangangaral at pamumuno sa iglesia na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon upang kanyang alagaan primarily sa pamamagitan ng pagmi-minister ng Ebanghelyo o pagmi-minister ng salita ng Diyos. Noong nakaraan, nakita natin na si Pablo, sinabi niya sa bandang kahulihan ng 1 Corinthians chapter 8 na kung ang pagkain ng karne ay maaaring makapagsugat sa budhi ng isang kapatid sa pananampalataya o sa ibang tao na hindi pa handang sapahin o hindi pa niya makuha talaga ng may kapayapaan ng kanyang konsensya o budhi na wala namang mali na kumain ng karne, willing siyang i-give up yung kanyang karapatan, yung kanyang liberty. Na kahit walang mali na kumain ng karne, hindi ako kain ng karne sa harap ng mga maaaring matisod at mahihina pa ang kanilang budhi pagdating sa bagay na ito. At ito yung muling ginagawa ni Apostol Pablo by giving somehow a flashback doon sa mga taga-Korinto kung ano ang kanya naging way of life at the time na siya ay nandun pat kasama niya o kasama nila na maging ang kanyang karapatan na suportahan ng iglesia ay kanya ring i-give up muna. Hindi dahil sa walang karapatan ng mga ministro na suportahan. As we shall see later, makikita natin na kalooban ng Diyos na ang iglesia ay matapat na sumuporta pangkabuhayan para sa kanilang mga ministro. Subalit ginagawa ni Pablo na hindi siya tumatanggap nung panahong ito deliberately ng mga kaloob o ng mga suporta sa kanya. Hindi dahil sa hindi siya nararapat, pero dahil may mga tao na may kahinaan pa ng budhi sa iba't ibang paraan, as we shall see later on, na ang ginagawa ni Pablo ay nais muna niya na ma-persuade ng tamang kaalaman patungkol sa pagsuporta ng iglesia sa ministro ang mga mananampalataya na nag-i-struggle sa Korinto bago siya tumanggap ng suporta na pangkabuhayan mula sa kanila. At makikita natin yan sa bagandang kahulihan ng ating mga talata ngayon na kung saan sinabi ni Pablo na bagat siya'y maalaya at hindi alipin ng sino man, sinabi niya sa verse 22, sa piling ng mahihina, dito natin makikita na may mga struggle pagdating sa tamang kaalaman at tamang motibo ang mga taga-Korinto kung bakit si Pablo ay hindi muna niya ginamit yung kanyang karapatan o hindi niya pinagpilitan ng kanyang karapatan na suportahan ng iglesia. Dahil sabi niya sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina. He was empathizing with them. He was reaching out to them and he was going with them from where they are. The Apostle Paul is starting from where they are in order to get them to the maturity where he is. Ganun dapat natin akayin ang isa't isa. Na minsan, even sa mga karapatan na may kinalaman sa suporta, kung ito ay magiging proseso o tamang proseso, magandang proseso upang
maakay sa katotohanan at hindi maging hadlang sa ebanghelyo. Para sa mga mahihina pa, ito isang bagay na dapat sino man, lalo na sa immediate context, lalo na kami mga ministro, ay dapat handa na i-give up muna or i-set aside. Sa piling ng mahina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila, to persuade them. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan, at ito talaga dapat ang primary motive as to why a minister should do or not do, or exercise or not yet exercise his rights as a minister. Makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang para sa ikabubuti, para sa ikaliligtas, para sa ikatatatag, para sa ikalalago ng mga nasa panahon pa ng kahinaan ng budhi. Kaya nga po, mga minamahal na tupa ng Panginoon, mula po sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang ministro ng Ebanghelyo, bagamat nakarapat ng suporta, may pag-iisang tabi ng karapatang ito sa ikaliligtas ng mahihina. Ang ministro ng Ebanghelyo, bagamat nararapat ng suporta, may pag-iisang tabi ng karapatang ito sa ikaliligtas ng mahihina. At upang malaman natin at maunawaan pa ng gusto kung anong ibig sabihin ng ating mensahe mula sa ating mga talata, dalawang prinsipyo ang inilatag ni Apostol Pablo at least sa mga mananampalataya ng Korinto na nag-i-struggle sa mga bagay na ito upang magkaroon tayo ng tamang pagbabalanse, tamang pagtingin, tamang motibo, tamang kaalaman, tamang pagpapractice ng kalayaan at maluag sa dibdib at magalaking pagbibigay sa case ng iglesia at isang magalakin at may kapayapaan sa dibdib na pagmiministro ng isang ministro sa mga panahon na kagaya ng ganito. May struggle pagdating sa iglesia ng Korinto. Ito po yung dalawang bagay na magbabalanse sa prinsipyong ating tatalakayan ngayon. Una, ang ministro ng Ebanghelyo ay dapat suportahang pangkabuhayan. Ang ministro ng Ebanghelyo ay dapat suportahang pangkabuhayan. At ang ikalawa, ang ministeryo ng Ebanghelyo ay di dapat ibentang pangkabuhayan. Ang ministeryo ng Ebanghelyo ay di dapat ibentang pangkabuhayan. So talakayin po natin yung una, ang ministro ng Ebanghelyo ay dapat suportahang pangkabuhayan. Sa bungad ng pagtalakay ni Apostol Pablo o pagtawid niya sa paksang ito, from the topic of using our knowledge with love in exercising and preaching proper Christian liberty regarding food sacrifice to idols, pagdating niya sa paksang ito, ang kanyang unang ginawa o ang kanyang ginawa ay magbigay ng mga rhetorics. Pag sinabi nating rhetorics, ito ay mga katanungan na kung saan ay hindi naman nire-require ang tinatanong na sumagot verbally or audibly doon sa tanong na yon. Ang purpose ng rhetoric is upang himukin na magnilay-nilay, mag-isip-isip ang tinatanong. Dahil tayo ay isang pananampalataya na kung saan ay hindi blind faith. Sa halip, we ponder on things that we should or should not believe in. We ponder on the things that we should or should not practice also. Kaya ang tanong ni Pablo ay may kinalaman sa kanyang kalayaan, ayon sa kaalamang may pag-ibig galing sa salita ng Diyos, at ayon sa kanyang opisina na tinanggap mula sa ating Panginoon. Ang kanyang unang tanong ay, hindi ba ako malaya? Do I not have liberty? Am I not free in the Lord Jesus Christ? Kasabay noon, am I not among His office bearers? Hindi ba ako apostol? Nais niyang himukin ng mga taga-Korinto na sa pagpasok niya sa paksang ito, sa pag-address niya ng paksang ito, ay tingnan kung paano ine-exercise ni Apostle Paul both his liberty and his authority. Sapagkat may authority ang isang apostol. May authority ang bawat ministro, although hindi sila final authority, but they're given some sense or level of authority sa mga iglesia na kanilang pinaglilingkuran. Dahil ayaw ni Apostol Pablo na isipin ng mga mananampalataya ng Korinto na kanyang inaabuso both ang kanyang kalayaan pati ang kanyang otoridad. Both his liberty and his authority. At sinabi niya, isa sa mga nag-legitimate ng kanyang o nagtatak talaga ng kanyang pagiging apostol ay nakita niya si Jesus na ating Panginoon. Di ba kasama yon? Kailangan ng mga apostol. Kaya nga, ang mga nagpapakilalang apostol ngayon ay mga huwad, mga bulaan. Ang apostol ay kailangan talagang nakita nila na kasama ang Panginoong Jesucristo
sa kanyang pagmiministeryo at nakita nila nung siya ay muling nabuhay. Makikita natin yan doon sa Book of Acts. Sinabi rin niya, hindi ba kayo bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Are you not saved by the Lord Jesus Christ because of my preaching of the gospel? Na sinabi niya, I determined to know nothing among you, 1 Corinthians 2:2, except Jesus Christ and Him crucified. Ngunit, may nangyayaring ganito. Nakita natin sa mga unang bahagi ng 1 Corinthians na dahil sila ay nagdi-divide over leaders, may mga tao na ayaw kilalanin ang pagkalihitimo ng pagka-apostol ni Pablo. Bagamat may ilan, at sa tingin ko may karamihan din na kumikilala ng kanyang pagka-apostol. Nasabi ni Pablo, ang iba'y ayaw kilalanin ang aking pagka-apostol. At mayroon din doon, marami din mga unbelievers na ayaw kilalanin ang otoridad ni Pablo dahil para sa kanila, iba ang kanilang pananampalataya. Pero sabi niya, subalit para sa inyo, sa mga mananampalataya ng Korinto, ako'y isang apostol at kayo ang katibayang ako'y apostol nga ng Panginoon. Bakit? Kasi sila ay bunga. Kaya nga ang tawag ni Apostol Pablo sa kanila, sila'y kanyang mga anak sa Ebanghelyo. Doon sa mga nakaraan nating mga talataan in 1 Corinthians. Subalit, makikita natin dito na bahagi ito ng pagsagot niya sa mga tanong dahil may mga pumupuna sa kanya. May mga critics si Apostle Paul. Some of them are curious. Many of them are hostile in their criticism. But nonetheless, ina-address niya lahat ng mga tao na ito. May at least dalawang tao o klase ng tao, mananampalataya man o hindi, lalo na mananampalataya, na pumupuna kay Pablo. Ang una, may mga mananampalataya na ayaw talagang suportahan si Pablo dahil ayaw nila talagang kilalanin ang pagka-apostol ni Pablo, or meron silang bias, meron silang tinatawag na maling pagiging o maling exercise ng favoritism towards the leaders. Nakita natin yan sa mga nakaraan nating talata. Some of them are admirer of Apollos, some of them are admirer of Cephas. In so doing, I don't care about you, whether you are a legitimate apostle or not, Apostle Paul. So therefore, kung ako'y magbibigay, para na lang sa kanila, hindi para sa iyo. May ganon. Ang ikalawa naman ay yung mga talagang nagbibigay, sumusuporta. Subalit, iginiba pa rin ni Apostle Paul yung right na tumanggap mula sa kanila. Bakit? May kamalian pa sila pagdating sa kanilang motibo. May kamalian pa rin sila pagdating sa kanilang kaalaman kung bakit sila sumusuporta kay Pablo. Kaya pinili na lang ni Pablo, nasaan man kayong kampo ng mga pumupuna sa akin. Kasi ang iba, pumupuna sa pagka-apostol ni Pablo. Ang iba naman na nais magbigay at sumusuporta kay Pablo, pinupuna pa rin si Pablo. Bakit ikaw ay sinusuportahan namin, ayaw mong tanggapin? Ano bang dahilan? Ang dahilan ni Pablo, kasi may kakulangan pa sa kaalaman nyo sa pagsuporta. At alam nyo, sa tingin ko sa panahon natin ngayon ay marami pa rin sa mga mananampalataya ang may kakulangan sa kaalaman. Kahit yung mga willing mag-support sa kanilang ministers. Pagdating sa ano ba dapat ang motibo, ano dapat ang kaalaman kung bakit nagbibigay at sumusuporta sa kanilang ministro ang mga mananampalataya. Usually ganito, correct me if I'm wrong, tell me if you agree or not, pero rhetorically, huwag nyo palang i-tell, just answer in your mind, di ba? Iniisip ng iba, kapag ka ang iglesia, ang relasyong iglesia at ministro ay ganito. Parang, horizontal line, tama ba? Mangangaral at magmi-minister ang pastor. Kapalit nun, ang reciprocation nun, babayad, susuporta o susweldohan nila ang kanilang pastor. Para pastor ay hindi maabala, may pangkabuhayan. At alam ko magaganda ang intensyon ng mga tao, pero nagkakamali kayo ng kaalaman. Not necessarily because you are really wrong, pero mali yung motibo. Ang motibo kaya susuporta ang iglesia sa kanilang ministro, sa kanilang pastor, ay hindi dahil responsibilidad nila ang pastor. Don't get me wrong. There's a sense sa responsibilidad nila na siguraduhin ang kanilang pastor ay hindi maabala sa gawain, meron silang kabuhayan, sila'y kakain, mapuputusos nila ang kanilang pangailangan ng kanilang pamilya. Pero bago yung relasyon sa pastor, siya ay triangular actually. Kaya susuportahan ng iglesia ang pastor.
dahil obligasyon nila yon directly, hindi sa pastor, pero obligasyon nila yon sa Diyos. Kita nyo kaya bakit triangle? At ang ministro, as we shall see later on, kaya siya mangangaral, kaya man o hindi pa, sa iba't ibang paraan ng iglesia na suportahan sa o hindi dahil meron siyang direktang responsibilidad o obligasyon sa iglesia, pero dahil obligasyon niya yun sa Diyos. Nakikita nyo? Kaya nangyayari, bagamat ang suporta ng ministro ay nanggagaling sa iglesia o dahil sa pagbibigay ng iglesia, ang suporta o sabihin nating sahod, kasi gagamitin yung word na wage sa scriptures. Ang sahod ng pastor o ng ministro ay hindi pasahod ng iglesia sa kanya, kundi pasahod ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng iglesia. Nakukuha niyo yung yung tamang kaalaman? And in so doing, ang pagmiministro ng pastor o ng mga minister sa iglesia o sa mga maaabot pa ng kanyang ministro ay hindi dahil direct lang obligasyon niya yun doon sa mga taong iyon. Pero iyon ay obligasyon niya sa Diyos. Sa madaling salita, kung titingnan natin, tayo ay instruments for each other. We are instruments of God for you to be ministered, and you're instruments of God for us to be supported. Pero, dahil tayo instrument lang, the source is God. Si God na nagpapasahod sa ministro at ang Diyos ang nagmiministro sa iglesia. Nakukuha niyo po? Yun yung tinatawag natin na kaalaman na kumbaga ay wala pa noong mga panahon yun, hindi pa mature o hindi pa develop sa mga mananampalataya ng Korinto. Kaya maging yung mga pumupuna kay Pablo, ikaw ay sinusuportahan namin, ba't ayaw mong tanggapin? Kasi hindi pa tama ang kaalaman nyo eh. Kailangan maging tama muna at dapat kayo ma-persuade. Hindi lang basta nyo malaman, pero dapat kayo i-kumbinsido na ganito dapat. Dahil merong, lalo na sa Korinto na nahulog sa iba't ibang klase ng kasalanan, lalo na pagkakabahabahagi, many of them are egotistic. Iniisip nila na they could control the ministry of Paul because they are paying the money. Nakikita nyo yung downside pagka mali ang kaalaman, binabayaran ka namin. So therefore, pag ayaw namin ipangaral mo itong bagay na ito, huwag mo ipangaral. Ipangaral mo yung gusto namin marinig kasi binabayaran ka namin. Ang nangyayari ay empleyado ng iglesia ang pastor. Mali yun. Empleyado ni Kristo ang pastor. At in so doing, ay pag wala kayong maibayad sa akin, sa kaysa man ng minister, ay hindi muna ako magpipreach sa inyo dahil hindi nyo pa ako mabayaran ngayong buwan na to. Hindi tama yun. Dahil ang responsibilidad, hindi ka in-employ ng church, in-employ ka ni Kristo, at ikaw ay pinangakuan na susuportahan ni Kristo providentially. Yes, instrumental yung church, pero whether may matanggap kang support o bayad o wala, sa certain moments or certain aspects, maraming iba't ibang dahilan. Pwedeng hindi pa persuaded ng church, o wala pang kapasidad ng church, o may gustong halimbawa, mas we shall see later on, na ipamulat si Pablo, like, it is better to give than to receive. Kaya siya nagtrabaho nung siya nasa Ephesus kahit napakayaman at mahal na mahal ng mga taga-Ephesus si Pablo. Pero dapat ang titingin na lagi natin na hindi tingin ng ministro church. Although may sense yun, ang tingin ng church yung minister, hindi, ang tingin sa Diyos. Triangular ang ating relationship. Hindi horizontal line lang. So sana maging malinaw yon para sa atin. Kaya ang ginagawa dito ni Pablo ay hindi siya nanunumbat. Hindi niya sinasabi na dapat niyo akong suportahan, ba't hindi niyo ako suportahan? Hindi ganun. Deliberate lang nga niyang i-withhold your rights na yun eh. Ang ginagawa dito ni Pablo is nag-edify siya. By adding more rhetorics. Sinabi niya, wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano? Kasi siyempre, hindi lang naman dapat kung sino yung minister, yun lang suportahan. Kung siya ay may asawa at may pamilya, dapat yun saklaw din. Tulad ng ginagawa ng ibang mga apostolo. Kaya naman, pag sila ay nasa missionary journey, dapat ba naming iwan ng asawa? Hindi sinasabi ni Pablo na may asawa siya, siya ay nag-e-edify. Nagbibigay siya ng mga iba't ibang mga circumstances na namamataan mula sa ibang apostol. Bakit sila Peter lang bang pwede magsama sa kanilang missionary journeys? Diba, siyempre, pag isinama yan sa missionary journeys, kailangan i-accommodate din ng church yung asawa at mga anak. Hindi naman, ay, may guest preacher po kami, tapos ang papakainin mo lang yung guest preacher kasama yung asawa at hindi mo pakainin. Diba, hindi naman ganoon. Diba?
may consideration na sa pagbibigay natin ng generosity, ng support, at ng hospitality, kasama ang pamilya ng ministro. Sabi, wala ba kaming karapatan magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon, at gayon din ni Pedro? Banggit na naman si Pedro kasi mayroon nga silang biases in terms of leaders. Kasi sinabi niya, kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Dito natin makikita, hindi naman din talaga mali kapag ang pastor for some seasons ay nagbabivocational. Depende yan sa need. Diba? Kung hindi pa kaya ng church matustusan lahat-lahat ng pangailangan niya, hindi dapat ang pastor o ang mangaral ng isang buong taong serye about giving. Hindi ganun ang solusyon. You should continue on being faithful, at kung kinakailangan niya by God's providence to work outside bivocationally, although hindi yun ang ini-encourage sa pattern, but if there's a need, kagaya ng ginawa ni Pablo, then walang masama doon. Tapos nagbigay siya ng iba't ibang mga ways kung bakit, kumbaga iba't ibang rhetoric kung bakit tamang suportahan ng iglesia ang kanilang mga ministro. Una, ito'y karaniwang karapatan ng tao. Makikita natin yan sa makikita natin yan sa verse 7. Karaniwang karapatan, ang kawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangailangan habang naglilingkod siya? Sinong tao ang nagtanim ng ubas at hindi nakikinabang sa mga bunga nito? Saan kayo nakakita ng magsasaka na hindi siya nakikinabang dun sa hindi niya nakakain ng kanyang ani? Saan kayo nakakita ng kawal na siya ang gumagastos para panlagay ng bala sa kanyang Armalite o kaya anuman? Diba? At marami pang iba na hindi siya binibigyan ng kaukulang pagtutustos upang siya ay makapaglingkod sa kanyang service na ginagampanan. Sabi rin niya, sinong pastor na nag-aalaga ng tupa at hindi nakakinabang sa gatas nito? So ito ay unang argumento ni Pablo, karaniwang karapatan ng tao. Kumbaga sentido common sense. Pero at the same time, nilinaw niya dahil gumamit siya ng ganitong argumento, nilinaw niya, pero huwag niyong isipin dahil ito ay gawi lang ng mundo. Dahil sinabi niya in verse 8, ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Bakit? Pumasok siya sa principle bigla ng sola scriptura. Kaya ako may ganitong illustration kasi by common grace, ito ay nasa final authority ng scripture. Then he quoted the Old Testament, particularly the first 5 books of Moses. So, titingnan natin, hindi lang ito karaniwang karapatan ng tao, ito di kautosang inihayag kay Moises na dapat nating i-practice na nagkukontinue pa rin hanggang ngayon. Ang sabi rito, in verses 8 to 10, kinote niya, do not muzzle an ox while it's treading the grain. Sapagkat nasusulat sa kautusan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiit. Pero sabi niya, mga baka ba talagang tinutukoy ng Diyos doon? Hindi ba yun ay isang tinatawag nating illustrative na paraan, ilustrasyon, upang sabihin na dapat pangalagaan ang kapakanan din ng mga taong nagmiministro sa kanila. Kasabi sa verse 10, hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin kaya yung isinulat, sapagkat ang magsasakang nag-aararo at na naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may bahagi sila sa anihin. Diba yun ay usually ay nakikita rin natin sa mga pangangaral sa atin ni Pastor Will noon about giving. Do not muzzle an ox while it's treading the grain. O kung bubusalan ng baka habang ito ay humigiik. Kasi kailangan din ng baka na kumain. Kagaya ng mga pastor, kailangan din nilang kumain, kailangan nilang mabuhay, kailangan matustusan ng mga binabayaran nilang bills at marami pang iba. Kung sila may pamilya, kailangan ay matustusan nila ang kanilang asawa. Nakita natin sa 1 Corinthians 7 at ang kanilang mga magiging anak at pangangailangan ng asawa at ng kanilang anak o mga anak. Ang sunod na argumento niya ay yung tambalang espiritual at material. Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual, verse 11. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Isa yun sa mga bagay na dapat nating i-consider. Pero as we shall see later on, hindi siya isang bagay na dapat pagkakitaan, hindi yun yung motibo ni Pablo.
At ito rin ay isang karaniwang karapatan ng ministro. Kaya sinabi niya in verse 12, kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Kung sila Peter may mga ganitong karapatan, lalo na kami. Kung ang mga ibang mga tao na nagbe-benefit kayo ay in a way, sinusuportahan nyo, lalo na kami. Bakit? Dahil ang ministry ng isang minister ay may kinalaman sa mga pinakamahalagang bagay sa mundong ito. Hindi kami nagpapakain lang sa inyo ng mga pagkain na kung saan ay pang-physical lamang ang benepisyo. Ang pagpapakain ng mga ministro at pangangalaga ng mga ministro sa mga minamahal na tupa ng Panginoong Hesus ay mga bagay na may kinalaman sa pangwalang hanggan. It's eternal. Kaya ito sinabi ni Pablo, kung ang iba ay may ganitong karapatan, lalo na kami. Excuse me. Pero at the end of the day, sinabi roon, dalawa pang bagay. Sabi ni Pablo, kasi gawi noon pa lamang sa templo. Makikita natin yan in verse 13. Hindi ba ninyo alam na ang naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo, at ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana pertaining to the practice in the Old Testament. Sabi niya, nagkukontinue pa rin dapat ito ngayon. At ang pinakahuli, which is the most important, ito ay mismong iniutos ng ating Panginoong Hesukristo. Iniutos ng Panginoong Hesukristong nagdala sa mga miyembro ng iglesia sa iglesia niya, at pinag-uutos ng Panginoong Hesukristo nag-employ sa mga ministro niya. Verse 14, sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. I think ang kinukot dito ni Apostol Pablo is Luke chapter 10 verse 7, na kung saan ay mismong galing sa bibig ng ating Panginoong Hesus pagdating sa mga nangangaral ng Ebanghelyo sa kanyang mga apostol noong panahon yun. Sabi niya, the worker deserves his wages. Nung tinranslate ito ni Pablo, sinabi niya sa mga taga-Korinto, sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sabi ni Francis Turretin, the workman is worthy of his meat and of his hire. This shows that a support is no less justly due to ministers of the gospel from their hearers than wages are justly due to the hired man for his labor and work. Makikita natin sa 1 Timothy 5:17-18, ang mga nagmamatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, kinote din ito ni Pablo dito, huwag mong bubusalan ng bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Nasusulat din, karapat-dapat lamang na bayaran ang manggagawa. Sa Galatians 6:6, sabi roon, ng lahat ng pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ay dapat nilang ibahagi sa mga nagtuturo sa kanila ng salita ng Diyos. At isa sa mga dahilan ay upang hindi rin maabala or ma-distract o mawala ang focus o mahulog sa iba't ibang mga tukso ng kamunduhan ang kanilang ministro. Kasama yun sa pangangalaga ng iglesia sa kanilang ministro. Dahil sinabi rin sa 2 Timothy 2:3-4, and I quote, makibahagi ka. Ito yung kausap ni Pablo, si Timoteo na isang pastor sa Ephesus. Sabi niya, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sabihin, hindi dapat maging abala ang isang ministro sa mga bagay na walang kinalaman sa kanyang ministry. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno, who? The Lord Jesus Christ. Ang relasyon ng iglesia pagdating sa pagsuporta sa kanilang mga ministro, gusto kong linawin, ay hindi reciprocation. Isang magandang pagpapala yung libro ni Conley Owens, I shall quote him later on, na ang title is The Durian Principle. Ang relasyon ng iglesia sa kanilang ministro ay hindi reciprocation. I'll preach to you, then you have to pay me. Diba ganun yung reciprocation?
parang may trade. Ang relasyon ng ministro at saka ng iglesia ay co-labor. Ganda yung term na ginamit niya, co-labor. Sa tuwing nagbibigay ang iglesia, sa ministry ng iglesia, nakasama doon ay upang masuportahan ng kanilang ministro. Ang ginagawa nilang pagbibigay ay hindi to reciprocate, but rather upang sila'y maging kabahagi sa gawain ng Ebanghelyo. Nagiging kabahagi kayo. Hindi ko sinasabi na, ay hindi, magbibigay na lang ako, hindi na ako mag-i-evangelize. Hindi naman ganun ang itinuturo. Pero kasama sa pakikibahagi ng iglesia sa gawain ng Ebanghelyo, kaya co-labor, ay ang kanilang pagsuporta bilang ito'y utos ni Kristo. Kaya nga papaganon, di ba? Hindi siya ganon. Kundi may ganon, pero triangle. Si God at the top. Minister church. May ganon, pero dahil may obligasyon tayo parehas sa ating Panginoong Hesukristo. Isa sa mga bagay na sinabi ni Pablo, dahil nga co-labor o minsan ang tawag is gospel partnership. Gospel partners. Natatandaan ko, naririnig ko tumalimid sa Wretched. Kaya pangalan ito, si Todd Friel. Diba minsan sinasabi niya, if you wanna be gospel partners, hindi naman sinasabi, ay pag hindi kayo nagbigay, titigil ang Wretched. Hindi na kayo makikinabang sa amin. Hindi. Sabi niya, if you wanna be a gospel partner, if you wanna donate, doon din makikita na kusang loob magalakin na pakikibahagi sa gawain ng Ebanghelyo ang dapat tamang motibo ng pagbibigay ng miyembro ng iglesia sa iglesia. Philippians 1:5-7, dahil sa inyong pakikibahagi. Isa sa mga bagay na pinagpasalamat ni Pablo sa mga taga-Philippians. At ang pakikibahaging ito, hindi lang sila'y nakikibahagi sa Great Commission, pero makikita natin sa Philippians 4, sila ay nakibahagi ng mga tulong suporta kay Pablo. Bilang kanilang pakikibahagi, saan? Sa gawain ng Ebanghelyo. Kaya nga mga kapatid, lagi nating tandaan, mga minamahal na tupa ng ating Panginoon, na sana mahubog din ito ang ating motibo sa pagbibigay. Kung kayo ay nagbibigay na and you're giving based upon the grace given to you, malaking bagay na yon. Praise God. Pero at the same time, sana mahubog pa nito yung kaalaman at yung motibo kung bakit nagbibigay. Sa tuwing kayo ay nagsusuporta sa amin, dapat ang inyong motibo ay dahil nais niyo ang Diyos paluguran, hindi ang inyong pastor. Nais yung paluguran ng Diyos, kaya kayo sumusuporta sa akin or sa amin kung balang araw magkaroon tayo ng multiple elders. Hangad natin yon balang araw. At lagi niyong tatandaan, napakasarap magbigay, napakaluwag magbigay kapag ang motibo ng pagbibigay ay dahil nais nating makibahagi sa gawain ng Ebanghelyo at upang paluguran natin una sa lahat ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga tingnan yung ginagawa ni Pablo, idinidirekta niya ang bawat isa sa Panginoon. Hindi ba't ipinag-utos ng Diyos? Hindi ba sinabi sa kautosan ni Moises, authority ng Scripture? Hindi ba't inutos ng Diyos na kung sino ang nangangaral ng Ebanghelyo dapat makakuha ng kanyang ikabubuhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo? Yun yung mga bagay na dapat natin isaalang-alang. At para din mahubong ang ating mga puso, and this is not me guilt-tripping, baka isipin nyo nang guilt-trip ako, hindi. Itanong nyo sa inyong mga sarili, itanong natin sa ating mga sarili, una sa lahat, nais ko bang paluguran ng aking Panginoon sa aking pagbibigay? Pangalawa, nais ko bang makibahagi sa gawain ng Ebanghelyo? Nais ko bang marami ang maligtas? Nais ko bang marami ang maabot ng salita ng Diyos? Let that be your motive as to why you would give. Let that be your encouragement as why you would faithfully, with cheerfulness, para hindi grieving. At para doon sa mga nagbibigay na maaaring matukso sa pride of what you're giving, para din mabasag yung pride. Una sa lahat, bago ka magbigay, kaya ka nasa iglesia at meron kang pribilehiyo na magbigay para malugod ang Diyos at upang kumalat palalo ang Ebanghelyo. Ay dahil una sa lahat, niligtas ka ni Kristo. Wala sa ating nandito ngayon at miyembro ng iglesia kung hindi namatay at tinubos ni Kristo ang bawat isa. Wala namang kailangan ng Diyos mula sa atin
Ngunit sa ating pagbibigay, dahil tayo ay niligtas ni Kristo at nais nating ang mensahe ng nakapagliligtas na Panginoong Jesucristo ay mapakinabangan ng marami pa at nais nating patuloy na ma-sanctify at ma-edify ang bawat isa sa pamamagitan ng parehas na ebanghelyo, ng parehas na salita ng Diyos. Not only does it motivate those who struggle to give, but it also shapes the motive of those who are already generously giving. Nagiging mapayapa ang kalooban, nagiging magalaki ng pagbibigay. Kapag alam natin ang tamang kaalaman at persuaded tayo sa tamang kaalaman kung bakit dapat sumuportang pangkabuhayan ang iglesia sa kanilang ministro. Kung bakit kayo nagbibigay. Hindi naman lahat ng offering at sa ibang church na may tithing ay lahat naman, hindi naman lahat yun inapunta sa ministro, pero a portion of that is set aside for the minister. Pero ang point nun ay upang tayo maging instrumento talaga ng Diyos. The first relation is upward. Secondary yung sa baba. Let that be the first motive. God glorified in how we steward our physical blessings. Pumasok po tayo sa ikalawa. Kung dapat may suportang pangkabuhayan ang mga ministro ng iglesia, ngunit bilang pagbabalanse, ang ministeryo ng ebanghelyo di dapat ibentang pangkabuhayan. Hindi porket may karapatan ang ministro na tumanggap ng suportang pinansyal at pangkabuhayan mula sa iglesia, ay ang amin namang motibo ko kanina, it's about the motive of the church. Now let's dive into the motive of the minister. Ang minister ay hindi dapat ang kanyang hangarin, kaya siya nangangaral, kaya siya nagmiministro o nagmiministeryo ay dahil sa kita. Kaya nga tama yung sinabi ni Pastor Will. Hindi kung ang hangarin ng nasa ministeryo ay yumaman, ay huwag kang maging ministro. Hindi ito isang panawagan na ang motibo kaya natin papasukin ay upang pagkakitaan. Kung maaari kayo ay marami sa atin ay graduate ng college o maaaring nasa kolehiyo pa. Pero usually the primary motive of entering college is so that meron tayong pagkakitaan balang araw. And there's nothing wrong about that. But it doesn't mean it's the same motive as to why a preacher equips himself for the ministry. That's not the reason. Kaya nangyayari minsan, pagka ganun ang kaisipan ng isang ministro, kapag may nakita siya na nag-hire, we do not encourage, we hire pastor in this church, at nakita niya ay mas malaki ang bigay doon kaysa sa aking kasalukuyang kinalalagyan. Ako'y mag-resign dito, at ako ay mag-a-apply doon. Kita nyo? Kahit pa tamang doktrina ang tinuturo niya, tamang ebanghelyo ang kanyang ipinapangaral, pero nakikita nyo, mali ang kanyang puso. Mali ang kanyang motibo. Hindi dapat ganoon ang kaisipan. Ay minsan makikita mo, subtle lang ginagawa. Mga ngaral, 1 buong taon, minsan 3 taon, ang serye, puro giving. Sa bawat end ng sermon, laging may giving. Ay, hindi dapat ganoon. Hindi pinapasok, at para sa mga naghahangad pumasok sa ministeryo, huwag niyong papasukin ang ministeryo kung gusto niyo gamitin ang ministeryo upang pagkakitaan. This is not a commercialized industry. Hindi tayo kumpanya. We're not a profit-generating institution. We are not here because of what we will receive. We are here because we have already received. We are here because we can give. Ang ministeryo ng Ebanghelyo, una pa lang ay nilinaw na ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol na dapat ibigay ng libre. Anong sabi ni Jesus Christ nung kanyang isinend out for the first time, parang OJT kumbaga, ng mga apostol in Mark chapter 10, or Matthew chapter 10. Anong sabi doon? Magpalayas kayo ng mga masamang espiritu kasi may mga apostolic signs for gifts sa mga panahon yun. Magpagaling kayo ng mga may sakit, which is hindi na nag-exist ngayon. Pero pagdating sa pangangaral ng Ebanghelyo in Matthew chapter 10 verse 5 and following, pinagtagpo ni Jesus Christ itong dalawang bagay na to. Sinabi niya,
Freely you have received. Anong kasunod? Freely give. Doon natin kinuha yung word na dorian. The Greek word of the word free there, or free of charge, is dorian. Kaya sa dorian principle. Freely you have received, freely give. Pero sinabi niya, matapos yung mga pangungusap na yon, sa bandang kahulihan ng context, the worker deserves his food or his wages. So doon natin makikita yung papagtagpuin. Hindi dapat ibenta ng ministro ang ministeryo ng Ebanghelyo, pero nararapat siyang tumanggap ng suporta mula sa iglesia. So hindi kami narito para magbenta sa inyo. Kayo ay kilabutan at humanap na kayo ng bagong pastor kapag kayo siningilan ko, pastor, kailangan ko po magpa-counsel, sige, 1,000 per hour. Tama ba yon? Di ba, pag nakarinig kayo ng ganon, pero pastor, magpa-counsel po ako, meron po akong struggle, sige, 1,000 per hour, medyo pangit ang inflation rate ngayon eh. Nakukuha niyo kung gaano ka-ridiculous yun? Diba? Hindi ganon ang motibo ng pastor. Kung halimbawa, minsan mag-struggle ang church, pastor, medyo mahina ang giving. O di kaya naman, pastor, medyo napalaki ang gastos na sa ganon, medyo hindi namin mamimit yung naipangako namin. Ang pastor ay hindi dapat bawasan ang kanyang katapatan, ang kanyang sigasig sa paghahanda ng mga sermon, pagka-counsel, and so on, dahil lang hindi ako mababayaran ng angkop sa ipinangako. Hindi ganoon ang ministeryo. At kung kinakailangan ng pastor magtrabaho for a season sa labas ng iglesia, mapaglingkuran lang niya ang iglesyang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, dapat niya itong magalaking pagdaanan. Ako ay ilang beses ko nang naranasan yung tinatawag na providential na pangangalaga ng Diyos sa akin pagdating sa bagay na ito. There are seasons that I am working outside. There are seasons that I am full-time. There are seasons that I, again, work outside. And now I am in the season in which I can do full-time. Dahil ang Diyos ay tapat na nagtutustos sa kanyang mga ministro. At ito yung ipinaglalaban dito ni Pablo para sagutin yung mga pumupuna sa kanya. Bakit hindi ka tumatanggap? Madaling sagutin yung mga ayaw talaga magbigay eh. Pero mahirap sagutin, ano ka ba, Pablo? Kasi maaring marami ang kaisipan ng mga yun ay prideful to. Ayaw tumanggap, sinusuportahan ka nga. Eh, si Pablo, gusto ko tama muna ang kaalaman nyo. Gusto ko persuaded kayo. Sabi niya, ngunit hindi ko ginamit alinman ng mga karapatang ito. Makikita nyo, 2 beses niya sinabi yun. Sa ikalawang bahagi ng verse 12, ngunit hindi namin ginamit ng karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang. Meron ding iba kasi na iniisip nila, pinag-iisipan nilang hindi maganda si Pablo. Nakita natin yun sa 1 Corinthians 4. There are certain Corinthian believers who are questioning the motive of Paul. Anong ginawa ni Paul? Suportahan niyo pa rin ako kahit kini-question niyo ang motive ko, kasi at the end of the day, alam naman ng Diyos na ako ay tunay na mangangaral. Hindi ganun ang ginawa ni Paul. He met them where they are. Anong ginawa ni Paul? Baka maging hadlang sa Ebanghelyo. Baka matisod kayo kasi hindi pa kayo handa, hindi pa kayo persuaded. Marami pang dapat iangkop sa inyong kaalaman at sa inyong budhi. Sige, upang hindi maging hadlang sa magandang balita. Kasi ang iniisip ni Pablo ay ang kanyang paglilingkod una sa lahat kay Kristo bago yung paglilingkod niya sa iglesia. At dahil mahal ni Kristo ang iglesia and Christ meets us where we are, the Apostle Paul did the same. Kahit sabihin na pagdating niya sa Corinth, alam niyo yung una niyang ginawa, pagdating niya sa Corinth, Acts 18, first verses, siya ay nag-tent making kasama yung mag-asawang si Priscilla at si Aquila. Dahil nito, kung tutusin, napakayamang iglesia ng Corinto. Metropolitan sila kung titingnan. Pero sabi niya, ayaw kong maging hadlang sa magandang balita. This is exercising his yung liberty niya in a proper way. Minsan ang hirap i-give up ng rights at ng liberty. Usually, lagi ang ating katwiran, hindi kasi karapatan ko ito, oo, give eh. Pero are the people around you ready for that? Ayaw mong pag-isipang ikaw ay mamemera, pero may iba na kini-question pa ang motibo mo. Anong gagawin mo? Ipupukpok mo lalo sa kanila, kailangan nyo akong suportahan. Authority ng Scripture, Law of Moses, sinabi ni Christ.
Tama yung mga bagay na yun, but the motive of the minister is not. Dapat sinisikap namin, at kayo din, sa inyong pag-exercise ng liberty, na huwag tayo maging hadlang sa Ebanghelyo. Huwag tayo maging hadlang sa katotohanan. Habang nasa kahinaan pa yung iba. Ayun ay isang bagay na dapat natin na isaalang-alang. Kaya nga dito sinabi, ngunit hindi ko ginamit verse 15 ng alinman sa mga karapatang ito, at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hingan ng tulong. Hindi niya ina-explain para siya ay makatanggap na. Ina-explain niya para ma-edify muna sila. Sabi pa nga ni Pablo, mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ng bagay na may pagmamalaki ko. This is not Paul saying that he wants to be prideful. Kaya sinabi niya, pagbabalanse, hindi ngayot nangangaral ako ng magandang balita, ay maaari na akong magmalaki. Bakit? Kanino ba galing? Ang gifting ni Pablo, ang ministry at office ni Pablo, ang Christian liberty ni Pablo, kanino galing? Kay Jesus Christ. So he has nothing to boast about. Ano sabi niya? Ako'y willing na hindi gamitin ang karapatang ito para sa mga mahihina at magpatuloy ng may kagalakan at kapayapaan sa pag-ibanghelyo at pangangaral at pagmiministro, sapagkat yan ay tungkulin iniatang sa akin. Kaya sabi niya, sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Bakit? Dahil lang walang bayad sa akin. Sumpain ako pag hindi ko pinangaral ang magandang balita dahil kulang ng 100 piso yung ipinangako nyo sa akin. Mga ganoon bagay. Hindi dapat ganoon ang motibo ng isang ministro. The gospel and even yung clarity or eloquence or gift para maipahayag namin sa inyo ang salita ng Diyos does not mean that the gospel is a product that we offer to you. That is, we have a product that you have to buy from us. Hindi ganun yon. Kasi sabi ni Pablo, actually, kinote niya dito ang Panginoong Jesus. Verse 17, kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Anong kabayaran? Kagalakan, pribileyo, kapayapaan. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? And this is him quoting the Lord Jesus Christ. Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Let me quote kung ano yung kinuquote dito ni Apostle Paul. Matthew 10:5-10. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintilo sa alinman bayan ng mga Samaritano. Sa halip hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. This is the gospel mandate. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ng mga patay. Pagalingin at linisin nyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ito yung sunod na sinabi. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, pilak o tanso sa inyong paglalakbay. Huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas o tungkot, sapagkat, ito yung sunod na harmony, ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Freely you have received, freely give. The worker deserves his wages. Hindi siya nagko-contradict. Ang sinasabi doon ni Pablo, bakit hindi pinagdala ng pera yung mga apostol? Hindi ibig sabihin nun na hindi kami pwede magdala ng wallet. Hindi yun yung ibig sabihin nun. May purpose si Christ specifically kung bakit niya sinabi ng mga panahon yun. Kaya ko ginagamit minsan yung part na yon ng Matthew or ng Mark nung tinalakay natin, parang OJT kasi tinetrain sila. Tinetrain ng Panginoon ang mga magiging ministro na sumandal sa Panginoon para sa kanilang ikabubuhay. Para kung ang iglesia ay mawala ng kapasidad, sila ay matapat pa rin at magalaking makapaglilingkod. Nandun pa rin yung privilege. Si Apostol Pablo, pwede siyang suportahan. May mga willing naman mag-support sa kanya. Nung sabi niya, saka na lang po, ayusin muna natin ang kaalaman nyo. Ayusin muna natin yung budhi nyo. Ayoko po maging hadlang. May karapatan akong binigay ng Diyos. Ayoko po maging hadlang yon para kayo ma-edify. At para sa mga unbelievers, ayoko po maging hadlang yon para kayo ay maligtas.
Kaya po hindi kami nangangaral, halimbawa, na minsan nakakakita tayo na may mga taga so and so na relihiyon, mangangaral sa bayan, may mic, tapos yung manghihingi. Sabi nga, freely you have received, freely give. Para hindi tayo maparatangang, kaya lamang tayo nangangaral dahil tayo na may mera. Minsan kailangan natin i-give up yung right na yon kung kinakailangan. Hindi namin ginagamit o walang ministro dapat ang gumamit sa salita ng Diyos bilang kalakal. Sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians 2:17, sapagkat kami ay hindi gaya ng marami na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi bilang mga taong tapat, bilang inatasan ng Diyos sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Hindi namin po kalakal ang salita ng Diyos. We did not manufacture that. Pribilehiyo din po namin ang aming ministro, ang ministeryo, pribilehiyo namin ang salita ng Diyos kagaya nyo. Wala po kaming ibebenta sa inyo. Pero hindi masama magbenta ng ibang produkto. Halimbawa kami may negosyo, hindi masama magbenta. Sabihin nyo, Pastor, baka mamaya sabihin nyo kay Pastor, dapat pala libre ang hanin nyo. Hindi ganon. Ibang usapan yon. Pag may kinalaman sa salita ng Diyos, it should be free. And people should be free to donate if they want. Pero to set a price point, pwede lang ako mangaral sa inyo kung mamimit nyo yung price point ko. If not, sorry, hindi ganon ang tamang motibasyon ng ministro. Kung minsan maimbatahan ng isang ministro sa isang iglesyang wala pang kapasidad magbigay ng love gift sa kanya, kung bakante ang oras niya, bakit hindi? Hindi ay wala kayong may bibigay, sorry po. Ay busy po pala ako sa week na yun kahit wala namang dapat na gawin. O gaanong dapat na mali pong motibo yun. Sabi ni Conley Owens from his book The Durian Principle, I quote in Tagalog, ipinag-utos ni Jesus ng ebanghelyo ay ipahayag ng walang bayad. Kaya't ang ebanghelyo na itinala ng kanyang mga apostol ay dapat ialok ng walang bayad. He goes on sa ibang part ng libro, I quote again in Tagalog, ipinagbabawal ni Jesus ang paniningil para sa ministeryo. O ititawag nating reciprocity o reciprocation. Ngunit iginiit niya na ang mga mangangaral ay dapat tumanggap mula sa iba pang mga kasapi ng kaharian bilang sahod, not necessarily mula sa church, pero mula sa Diyos. Muli ko ibabalik doon sa sinabi ko kanina, ang Diyos ang nagpapasahod sa mga ministro. At ang Diyos ang nagmi-minister through the minister sa iglesia. Yun yung mga bagay na kailangan nating tandaan. Alam niyo po ang Durian Principle, hindi ko po sinasabing ako'y Durian Principle na. There are certain things that I agree with them, pero hindi pa fully. Hindi pa fully. Hindi po kahit kino-quote ko yung libro, sinasabi ko yung term, does it mean na ako'y Durian Principle holder na kagad. I admit I have so much things to learn. At the same time, there are certain things na I don't agree. Little things. But there are much things that I agree with the Durian Principle. Ang short definition ng Durian Principle, hindi po ito galing sa akin. Pero ito, para madaling tandaan, though gospel ministry should be supported, the gospel ministry should not be sold. Hindi dapat siya ibinebenta. Yes, it should be supported, but it should not be sold. Ang kagandahan nito, inaayos nito ang motibo ng iglesia at ang motibo ng mangangaral. That's one of the benefits that I agree with the Durian Principle. Pagdating din, para mabalanse, and I shall end slightly mula rito, may mga rason din maliban sa hindi ka kakulangan pa sa kaalaman kung bakit maaaring i-give up ng minister ang kanyang right to receive support. Sa Acts 20:33-35, sabi niya, nais niyang imodelo ang generosity. Sabi niya sa mga taga-Efesus bago siya umalis, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kaya nga sinabi niya, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, ay dapat ninyong tulungan ang mahina. Kung nais namin mag-set ng example,
Kasi sabi niya, himukin mo ang mayayaman in 1 Timothy 6 na umasa sa Diyos at maging generous sa pagtulong o paggawa ng kawang gawa. Mayamang church ang Ephesus, maraming mayamang tao doon. Kahit kaya siyang suportahan at nais siyang suportahan ng mga tao doon, may season na i-withhold din niya yung karapatan. Bakit? Gusto niyang i-model, it is better to give than to receive. Mas mahirap kasi yun ituro kapag ka mayaman ang tinuturuan. Di ba? Minsan din, para i-modelo na hindi dapat maging tamad ang mga Kristiyano. Sa 2 Thessalonians 3:6-10, sinabi rin niya, muli niyang ipinaalala, hindi ba't nung kami inarya, kami nagtrabaho, hindi kami nakikain o naging abala kanino man. Bakit? Kasi may nangyayaring katamaran sa Thessalonica, ayaw nila magtrabaho. Sabi ni Pablo sa bandang huli ng context na yon, sinasabi namin na ang hindi magtrabaho ay huwag kumain. Diba sinabi niyang yon? So ang ginagawa ni Paul, winidhold niya yung kanyang right na masuportahan, kahit nais naman siyang suportahan dahil para maging example sa mga, sabihin natin mga batugan. Diba yung mga tinatamad, ayaw magtrabaho para sa kanilang sariling ikabubuhay. Sa 1 Thessalonians 2:7-9, dahil bago pa lang ang iglesia ng Thessalonica, ini-establish pa. Sabi rin ni Pablo, nagtrabaho muna kami para hindi kami maging hadlang sa sino man o maging kaabalahan sa sino man. So there are certain circumstances, aside from yung hindi pa tama ang kaalaman o hindi pa gaanong ka-persuaded, there are certain circumstances na pwede rin namin i-withhold yung right na yon. Pag nakikita namin na, ay, may kailangan kaming tulungan sa church. Kung wala, wag naman sana mangyari, may nagka-cancer. Wag naman sana mangyari at kailangang matustusan, matulungan. Pwedeng kami, wag niyo muna kaming bigyan, wag niyo muna akong bigyan. I appreciate the support. Doon muna natin ilaan. Ako muna yung mag-a-apply ng trabaho panlabas for a season. Pwede yung mga bagay na yun. Or kung meron sa inyo, parang kasal, sabihin nyo na or forever hold your peace. Na hindi ako persuaded na dapat suportahan si Pastor Francis, sabihin nyo na mamaya or forever hold your peace. Ano? Ganon. Wala naman siguro. Wala naman siguro. Pero sana itong mga bagay na ito ay nagiging malinaw sa atin. Na ito ay tatalakayin ko rin next week, pero papahapyawan ko. Ito natin makikita na maganda yung hangarin ni Pablo. Yung statement itong huli, hindi ko na ito masyadong tatalakayin, I also reserve this in detail for next week. Gusto ko lang pahapyawan dahil bahagi siya ng context. Sabi niya, malaya ako at di alipin ni Numan. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat. Kasi hindi niya kinokontra yung sinabi niya na hindi dapat tayo maging alipin ng tao. Ang nais niya sabihin dito, this is not him compromising. This is him sympathizing with the weak. Hindi niya sinasabi sa piling ng mga Hudyo, ako yung nagkumompromiso at naghudyo-hudyuhan din ako. Pero totoo, Hudyo naman siya talaga eh. Pero ibig sabihin, hindi ibig sabihin nun na naniwala na rin siya sa justification by works of the law. Hindi ganon. Ang ibig niya sabihin, nakisimpatsa siya. He empathized. He met them where they are. Nasa na kayo? Yung tinatawag natin na biblical creating openings. O minsan, ginagamit ito na ibang minister na pagbabasag ng boundary to create openings. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo. Anong reason? Upang mahikayat ko sila. I met them where they are so that I could lead them to Christ. Kahit hindi siya saklaw ng kautusan at is yung maling paniniwala tungkol sa kautusan ng mga Hudyo. Nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Excuse me. Sa piling ng mga hintil, ganun din. Siya ay, he met them where they are. He sympathized with them upang sila ay madala niya kay Kristo. At sa mga piling ng mahihina, mga mananampalataya na nahihirapan pa sa ilang doktrina, dito particularly sa giving, anong sabi niya, or supporting their minister, siya ay naging parang mahina. Kasi kung tutuusin, may karapatan siya di ba? Ano ginawa niya? I met those weak people where they are. Hindi niya binastos, hindi niya nilapastangan, mahina ka, ay weakling ka. Hindi niya ginanon. Hindi niya ininsulto, but ang ginawa niya, I met them where they are. Sige, mahina ka pa. I'll set aside my right. Kung wari mahina din ako. I wanna meet you where you are so that I could lead you where I am. Ako yung naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila
Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan, ang nasa isip niya lagi is yung gospel privilege. He is mission-driven. He is Christ-driven. He is salvation-driven. He is sanctification-driven. He is edification-driven. He is driven by love, coupled with knowledge. Ay makapagligtas ako ng ilan man lamang. Hindi ibig sabihin si Pablo nagliligtas, ngunit siya'y makasangkapan ni Kristo upang makapag-edify, makapagligtas ng nakararami. Sabi ni Matthew Henry, bagamat siya ay malaya, siya ay naging alipin. Bagamat may kalayaan, iginapos niya ang kanyang sarili. Bagamat isang apostol, inako niya ang papel ng isang lingkod sa lahat upang mas marami siyang maakay. Hindi siya kumilos ayon sa mga prinsipyo ng makamundong paraan, kundi ayon sa karunungang Kristiyano. Hindi siya kailanman gumawa ng anumang labag sa batas, ni pumayag sa kasalanan ng sinuman. Hindi rin niya pinilit ipakita ang sarili bilang isang taong hindi naman siya. Sa halip, inangkop lamang niya ang sarili sa mga bagay na ayon sa batas, sa mga kalagayan ng mga taong hangad niyang gawa ng mabuti. Ang kanyang pakikibagay ay hindi pagkukunwari kundi pag-ibig, hindi panlinlang kundi karunungan at pagkamaawain. Iniyangkop niya ang sarili sa kanilang kahinaan at nagpakumbaba sa kanila upang maakay niya sila tungo sa higit na kalakasan. So aside from the fact na ito'y tungkol sa support at pag-withhold ng liberty, mainly this is about setting aside our God-given rights if it means we can edify someone. If it means the gospel would be appealing to the unbelievers. If it means we won't be stumbling anyone. If it means the growth and maturity of our fellow believers in Christ. Huwag tayo magdalawang isip to set aside these things. Kahit mahirap. Makikita natin eventually as we end this chapter next Sunday. Dahil mahirap to, it requires a lot of discipline. Na sinabi ni Paul, I beat my body and bring it to subjection. It's so hard to give up or to set aside, especially our God-given rights. And it requires discipline to do so. Sa mga panahong magkaroon ng kagipitan ng church, wag po kayong mag-alala. Hindi ako nagmamalaki sa akin sasabihin, patuloy pa rin po akong mangangaral sa inyo at magmiministro sa inyo. Para hindi nyo isipin yung, paano si pastor? May mga pagkakataon na ina-appreciate ko na ginagawa nyo naman yun eh. Wala kayong dapat patunayan. Pero kung tutusin, hindi dapat yun maging hadlang para ay si pastor ay hindi na mangangaral. Hindi, mangangaral pa rin ako. Baka mag-apply na lang ulit ako pagka mga ganyan. Pag ginawa ko yun, ipanalangin nyo ako ng matindi. Pagka nangyari yung mga ganong bagay. But until then, kung ano man ang maging providensya ng ating Panginoon, patuloy lang nating gawin yung ating triangular obligation towards our God. Meron tayong ganoong klase ng relasyon sa Kanya. At mga kapatid, bilang ebanghelyo, ang ating motibo, sana ang mga bagay na ito na ating natamo ngayon mula sa ating Diyos ay magdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa Kanyang naging mensahe sa atin. Salamat po na marami ang aming Panginoong Diyos sa paglilinaw sa amin patungkol sa relasyon pagdating sa pagsuporta sa pag-itan po ng iglesia at ng kanilang ministro. Tulungan niyo rin po kami na sana sa mga panahon na aming dapat i-exercise ang aming Christian liberty, wag lang po namin isipin na i-exercise ito o ituro ito, pero maging mapagpasensya kami, matyaga, akayin namin, at kung kinakailangan na aming iset aside yung amin pong mga rights for liberty, sana tumulad kami sa unang halimbawa ng Panginoong Jesus nung siya nagkatawang tao, sinet aside niya ang kanyang divine rights para magligtas ng mga makasalanan, na finalo din ng kanyang mga apostol, especially sa nakikita namin ni Pablo, isinet aside niya yung kanyang ministerial rights para makapag-akay, para makapag-edify, para may maligtas din sa kanyang pagmiministeryo. Alam po namin mahirap ito sapagkat usually ang kalayaan ay isa sa mga bagay na aming naaabuso ng gusto. But help us to be disciplined, Lord, especially when needed, na kapag kami ay nangangailangan na iset aside muna ang aming liberty, tulungan niyo po kaming iset aside to ng maayos. Tulungan niyo po kami maging mapagpasensya sa aming mga inaakay, tinuturuan, upang matamo din nila upon persuasion yung mga blessings na nais namin iakay sa kanila. Help us, Lord, in this endeavor.
Sana mapaluguran ka sa mga bagay na ito, sa aming pagbibigay, sa amin pong pagbiministeryo bilang mga pastor, para po sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Salamat po, tinutustusan po kami mga ministro. At salamat po at miniministeryohan mo ang iyong iglesia. At salamat po sa paggamit sa aming mga ministro at sa iyo pong mga tupa sa iglesia para po isagawa ang mga bagay na ito. Ito po yung aming dalangin na may pasasalamat sa iyo. Sa ngalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.